So about naman sa video po natin ngayon ay pag-usapan po natin kung magkano po ba ang presyo ng Barred Plymouth Rock. So when we talk about sa presyo ng mga manok is wala po talagang fixed price, walang exact amount kung magkano po talaga yung presyo ng ganong lahi ng mga manok. Kasi magdepende kasi yan sa may-ari kung saan po tayo nakabili, depende kasi yan sa mga presyuhan nila. Depende din po kung saang farms tayo bumili po sa ating mga alagang manok. May iba din po is nagbibenta sila ng sobrang mahal. Yung iba din naman is tama-tama yung kanilang presyo. Yung iba naman is sobrang mura yung binibenta nila ng mga Barred Plymouth Rock or mga heritage chicken na binibenta nila. But itong sa akin is nakuha ko ito siya about mga 2 months mahigit. So nabili ko lang itong 6 na ito ng 200 pesos. So itong Barred Plymouth Rock is tinawaran ko siya kung magkano yung last na bigay niya. So ang sabi naman niya yung binilhan ko is nasa 180 pesos. Ang sa akin naman kasi is ako naman bilang nag-alaga din po tayo ng mga manok. So hindi din ho madali. So lalo ngayon mahal yung feeds. And nakakapagod din minsan itong pag-alaga din po ng manok. So kung ano po yung nabanggit niya na unang price na 200, hindi ko na lang siya tinatawaran. So nirerespeto ko na lang kung magkano yung presyo na binibenta niya sa akin. So nabili ko lang siya is 200. So 6 ito lahat. So itong mga Barred Plymouth Rock is ito yung gagawin ko na pang future na gawin ko sila na roster na pang-upgrade sa aking mga native chicken. And then sa iba din po na mga manok ko dito, itong mga upgraded na mga native chicken, ito din po yung i-cross ko itong Barred Plymouth Rock in the future. Siguro magamit ko ito siya siguro mga 7 months from now is pwede ko na siyang gamitan. So tama-tama na yung ibang roster ko dito sa aking manukan ay pwede ko na siyang i-out or pwede ko na siyang papalitan. So actually ang sa lahat ng mga heritage roster na napili ko, Barred Plymouth Rock, ang pinakadahilan po dyan is meron na kasing na crossbreed dito na native chicken and Barred Plymouth Rock dito sa aking mga manukan. Ang result kasi is napakaganda po kasi yung resulta. Aside sa nung kulay nito is talagang gusto ko din yung kanyang kulay, and aside from that is yung quality ng isang heritage chicken itong Barred Plymouth Rock. So actually yung Barred Plymouth Rock, according doon sa na-research ko, ay isa ito sa top 5 na maraming may produce na mga itlog. So umabot po siya ng about mga 280 eggs per year yung kayang may produce nitong Barred Plymouth Rock. And itong Barred Plymouth Rock, itong roster kasi nila, ang kadalasan na mga timbang po nito is umabot po siya ng 9 to 10 pounds. So 9 to 10 pounds. So kung i-convert natin into siya sa sa per kilo, nasa about 3.5 or 4 kilos po siya. Itong mga BPR roster, nasa around 4 kilos yung kanyang timbang. Then yung mga hens naman nito, ang timbang naman nito is about mga 7 to 8 pounds. So kung i-convert natin ito sa by kilos, so yung kadalasan yung mga hens nito is umabot po siya ng 3.5 kilos. Itong hens ng Barred Plymouth Rock. So maganda ito na pang-upgrade itong Barred Plymouth Rock sa ating mga alaga ng mga native chicken. Kasi yung mga native chicken kasi natin is hindi sila gaano kadami na mag-produce ng itlog compared po sa mga heritage chicken. So kung i-compare natin itong mga upgraded na mga native chicken natin compare sa mga heritage chicken, talagang talo po talaga itong mga upgraded na mga native chicken po natin. So yun yung kagandahan nung pag BPR, yung gamitin natin na pang-upgrade sa ating mga native chicken or mga upgraded na mga native chicken. Then ito sa mga manok ko dito, so ito result na ito nung pag-upgrade po natin doon sa una. Ang una kasi basilan roster yung ginagamit natin dito.
So para maiwasan yung inbreeding para sa ating mga manok, so gumagamit tayo ng ibang roaster. Ang ginagamit ko naman dito is still ito yung mga upgraded na mga roaster. Yung Basilan roaster ko is naibenta ko na siya, at yung nakabili po dito, isa po sa mga subscriber po natin dito sa ating YouTube channel. So yun siya yung nakabili sa ating Basilan roaster. Kung pag-isipin po natin kung i-crossbreed natin native chicken at Basilan, talagang maganda din siya na ma-maintain yung quality ng karne ng ating mga manok. Kaso nga lang dito sa Cebu, talagang napakahirap maghanap po ng mga Basilan roaster. So ang napakadali lang po dito, ito po yung mga heritage roaster. So napakadali lang hanapin po dito itong mga heritage roaster. So as of now, for how many months yung gagamitin na po natin dito na mga roaster, ito po yung binibili po natin, itong 6, itong future natin na gawing pang-upgrade sa ating mga native chicken. So I don't know if yung price ng nabilhan ko sa edad na mahigit 2 months is 200. So I don't think so kung mahal ba siya or hindi. So kaya ko naman siyang bilhin, so binibili ko na lang siya. So ang kinuha ko dito, ito rin mga pang future na pang roaster po natin, kasi nga meron pa sana mga available na mga yung mga dumalaga na mga BPR. Kaso nga lang is yun nga yung naisip ko na wala po tayong incubator po dito. So mahirap. So aside sa incubator, kailangan din po natin na magkaroon po ng mga backup na mga generator. So kailangan ng malaking puhunan. So ito lang muna tayo ngayon, yung pangmasa lang muna yung ating alagaan ng mga manok. So okay din naman yung presyo ng upgraded na mga native chicken. Halos magkapareho lang din naman sila doon sa mga native chicken. So ngayon is sobra na ata tayo sa mga 1 year na nag-alaga ng manok. So hindi lang muna tayo mag-alaga ng mga heritage na mga hens, kasi okay pa naman alagaan ito mga upgraded na mga native chicken. Pure native chicken at saka upgraded na native chicken, kung ibenta po natin sila is halos magkapareho lang sila. So sa iba, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinaka the best na pang-upgrade sa ating mga native chicken, actually dalawa lang yung na-try ko na okay siya. Una, yung Basilan roaster, and then pangalawa, yung tested na talaga is BPR. So by next siguro, after nito sa pag-upgrade natin nitong BPR roaster po natin, maybe pwede din po natin i-try yung iba na mga heritage na mga roaster para makita talaga natin yung comparison nila, kung alin yung pinaka magandang gagamitin po natin. Ako naman din kasi sa ating mga manok is lagi tayong nag-change ng roaster to avoid sa inbreeding. Every 8 to 10 months yung pag-change natin ng roaster. So ito po yung mga upgraded na mga native chicken natin na cross by the Basilan roaster. So ang next na gagawin po natin dito ay i-cross din natin siya uli doon sa mga bagong bili po natin na mga BPR. So actually yung bagong bili po natin is pwede po natin siya magamit about mga 7 to 8 months from now. So tama-tama itong mga dumalaga natin ng mga upgraded na native chicken is pwede natin silang magamit. So actually wala naman silang problema kung lagi po tayo mag-upgrade sa ating mga native chicken. The price nung mga pure native chicken and upgraded is pareho lang naman din po sila. So ang result ng crossbreeding ng native chicken and Basilan, sa nakikita niyo sa color is halos kasing pareho lang sila ng Barred Plymouth Rock yung kanyang color. So parang Barred Plymouth Rock na yung itong result ng upgraded na mga native chicken siya. So mas malaki siya compare po talaga sa kadalasan na inalagaan po natin sa backyard dati na mga pure na mga native chicken natin. So yan yung roaster, ang ginagamit po natin is upgraded pa rin yan, pero hindi siya magkadugo dyan sa mga manok mga manok po natin dyan. So yung gagamitin po natin na roaster, dapat marami po yung gagamitin po natin na roaster po dito, since marami po tayong mga dumalagang manok or yung mga hens dito
ng mga upgraded na mga native chicken. So mas maganda, maraming roster ang gagamitin. Uy, ito, mali huwag kabo dito ar, dugang ar. Kulang gid ar. Oh.